Kilala sa signature move niyang pambansang reverse, binansagang The Tiniente at Speed. Dahil sa kanyang bilis at husay sa ring, siya ang tubong Nasugbu Batangas na si L.A. Tenorio. Pero nasa tugatog siya ng kanyang karera. Nang si L.A. kinailangang mabangko muna. Si L.A. kasi na-diagnose ng stage 3 colon cancer. Exactly the date of Feb 22. That was the time na nalaman ko after I went to my doctor and did a colonoscopy. While playing with an injury, nagkakaroon ako ng blood spots sa stool. I told my wife na papacheck up ako after. In-schedule yung colonoscopy, nakita right away yung tumor. It's a 3 centimeter na tumor. Nagsisimula ang colorectal cancer o colon cancer kapag ang mga normal na tissue ng colon at rectum ay nag-iba ng anyo at hindi mapigilan ng pagdami na nagre-resulta sa buhol na maaring maging cancer. Hindi pa rin ako makapaniwala. I was still hoping na after 2 days dun sa result ng biopsy, negative pa rin. Pero wala. After 2 days, na-confirm namin na it's really malignant. Habang sumasailalim sa chemotherapy, bukod sa pamilya at mga kaibigan, humugot ng lakas si L.A. sa isang milagrosong santo, si Padre Pio. Before I was diagnosed na may cancer ako, pupunta na ako dito kay Padre Pio. Ang laking pagbabago, may perspective in life. Number one is it really strengthened my faith. Ang mga magulang ang nag-impluwensya kay L.A. na maging deboto ni Padre Pio. At sa gitna ng pakikipaglaban sa cancer, dala-dala niya ang mga relic na milagrosong santo. Kasi nung nagkasakit ako, karamihan ng mga kaibigan, mga kamag-anak, puro Padre Pio relic ang binibigay sa akin. Alam nila na nakakapagpagaling talaga si Padre Pio na may mga sakit, lalo na yung mga malalang sakit. At hindi nga nagdadamot sa himala ang langit dahil matapos ang 12 session ng chemotherapy, si L.A. Tenorio na ideklara ng cancer-free. We tend to take things for granted, di ba? Hindi natin na-realize how important they are in our lives. Binigyan ako ng pagkakataon ulit ng ating Panginoon to have a higher purpose. It's more than basketball already. Si Padre Pio, isang paring Italiano na opisyal na naging santo noong 2002, nakilala sa kanyang stigmata o yung mga sugat na katulad ng mga sugat ni Hesukristo nang pinahirapan at pinako siya sa krus. Marami mga deboto ang nakakapagpatunay na nakapagpapagaling si Padre Pio ng mga malulubhang sakit. Magandang banggitin na kahit noong kabataan ni Padre Pio, even at the age of 9 years old, siya ay sakitin na at matagal na panahon na talagang tinataglay niya ang magkakaibang sakit. Kumbaga ay yun ay isa sa mga paghahanda ng Panginoon sa kanya upang maging mas malapit sa mga tao, lalo na yung mga may sakit at mga nagdurusa. Sa Santo Tomas, Batangas, matatagpuan ang Padre Pio Shrine kung saan makikita ang hibla ng buhok na galing sa balbas ng santo. Nandito rin ang ginamit na robe at tela na may dugo ni Padre Pio. Sa pag-asang gagaling sa kanilang mga karamdaman, milyon-milyong tao ang bumibisita rito para manalangin. Nagsimula ito 2002-2003 na isa lamang kubo at nipahat at mga kawayan. Pero noong time kasing iyon nakilala si Padre Pio dahil siya ay idiniklarang santo. Nakilala ng mga tao ang kadakilaan ng santong ito dahil sa dami ng pagpapagaling. Hindi pa natatapos ang pagpapala sa Padre Pio Shrine dahil sa likod nito may biyaya pang nakukuha. Tama po ba 14 total hectares? Yes po. 1 hectare itong farm. Na ginawa niyo po, idea niyo po. Paano niyo po naisipan niyo? Naisipan ko na gawin siyang taniman. Dahil minsan ang mga tao dito, mga staff, father tayo, pwede kang makahingi ng tulong po, pambili ng bigas, makakain natin. Ang farm na ito ang naging solusyon ni Father Jesse para makapagbigay tulong sa mga nagugutom. Talong, nagsimula po ako magtanim ng 500 na puno ng talong. Wow! Natuwa na ako nung bumubunga na, lumalaki ang bunga. And then, yun na, nakakapamitas na sila. Ika nga, fruits of your labor. Yeah. And vegetables of your labor. Sila ay natuto. Ako naman ay, ako lang natutuwa na makita na bumubunga at yung bunga ngayon ay may nakikinabang. Ano pang hinihintay natin? The long wait is over. Ito, ano po ito? Ayan po ay magulang na. Tarong na yan. This is the right. Mag-asawang doktor na halos magkasabay nagka-cancer, himalang gumaling,
Kahit pa siyempre mga doktor, hindi sinasanto ng sakit, kagaya na lang ni Dr. Joyce na na-diagnose na may cancer. I was diagnosed with lung cancer. That cancer actually was an incidental finding. So when the CT scan was done, they saw a mass in the right upper lung. The official result of the biopsy, it turned out there was some cancer cell. We decided to do a right upper lobectomy, which means to say remove the right upper lung where the lesion is situated. Okay. I had my second operation when they sent the lung tissue again for biopsy and histopathology. Thanks God, no cancer cells was seen. Pero hindi pa man tuluyang gumagaling, nayanig muli ang kanilang pananampalataya. Sunod naman kasing na-diagnose ang kanyang asawa ng stage 4 pancreatic cancer. Ibig sabihin, kumalat na ang cancer cells nito sa iba pang bahagi ng katawan. I guess sa mga hindi nakakaalam, my father passed away from pancreatic cancer a few years ago. That's a deadly kind of cancer. Yes. Our panata was much stronger with Padre Pio then because there are signs that Padre Pio shows yung pagmamahal niya na feel namin because of our devotion to him. Wherein the night before surgery, there was a priest who came into the room and brought the relic of Padre Pio. This was a major surgery. They're supposed to remove my stomach, my gallbladder, my pancreas, my spleen. However, during the surgery itself, it came out to be no evidence of spread of cancer, so they completed the test. About faith is that napalapit ka, your faith got much stronger, The faith was there already. Yes, yes. There already. It just got stronger.